Hello to my dear subscribers! Magandang gabi sa inyong lahat. For today's video, for today's vlog, ang masasabi ko lang po sa mga kapwa kong Palawenyo at Pilipino ay baligtad. Paano ba yan siya? Ingat po tayo. Kasi napapansin ko ngayon sa nangyayari sa ating kapaligiran, nakakalungkot kasi parang unti-unting nagiging magulo na ang Pilipinas. So, mga kapwa ko Palawenyo, mga kapwa ko Pilipino, ingat-ingat na lang po tayo at ipagdasal na lang po natin ang ating bansa. Nakita ko lang to sa ibabaw ng table. Tapos napansin ko ang nakalagay ay ingat. Ayan. So, totoo lang po, ngayong buong maghapon na ito, hindi ko alam kung ano bang tatapos sa content ko na ito. Pero gawa lang ako ng video kasi nga hindi ko ba alam kung masaya ba, kung magiging masaya ba ako, magiging malulog ba ako. Pero iniisip ko lang ang mga positibo palagi na bagay, kahit mga negative yung mga nangyayari. So sa totoo lang po, medyo nalungkot po ako sa balita na yung asawa daw po ng ninong ko, yung asawa ng ano bang dapat kong ano bang ninong sa English? Yung asawa ng godfather ko, ninong sa Tagalog, yung asawa ng godfather ko, which is yung ninang ko, si ninang, pangalanan ko ba? Kasi hindi pa ako nakabisita sa bahay nila. So, sinabi lang ng nanay ko sa akin kanina na yung ninang ko daw po ay namatay na. Nalungkot po ako nung nalaman ko po yon. Kasi nakaraang mga linggo lang na kasalukuyan na nagsiselebrate ang barangay namin ng piyesta, nakita ko pa siya at nakasama ko pa siya sa parade. Tapos nilapitan ko pa siya, nagmano pa ako sa kanya. So, hindi ko inaakala na yun na pala yung huling araw at huling beses na makikita ako siya. Kasi medyo may edad na rin siya, tapos nag-maintenance na rin siya. Kaya nalungkot talaga ako sa balita na namatay na daw siya. At hindi ko muna papangalanan yung pangalan ng ninang ko kasi hindi pa ako nakabisita sa burol niya, sa bahay nila. Kasi meron pa akong trabaho. Pero nagpaplano ako na na pupunta ako sa bahay nila para bisitahin ang burol niya. Naalala ko noon yung gusto ko lang mag-reminisce ng memories ko with her, sa ninang ko na yon nung nabubuhay pa siya. Naalala ko noon tuwing Pasko, I know na hindi ako yung pinaka favorite nilang goddaughter, kasi may mga iba pa rin siguro, pero naramdaman ko talaga na nare-recognize nila ako, and I am so grateful na nare-recognize ako ng godfather ko at saka ng godmother ko. Nung bata pa ako, naalala ko, pag niririgaluhan nila ako pagkain, babalutin nila yung pagkain, tapos mayroong nakalagay na 20 pesos na kasama. At ako kasi, well, kahit naman ngayong may edad na ako, na-appreciate ako sa mga ganong klase, na-appreciate ko pa rin yung mga ganong klaseng effort. Hindi ako na-amaze sa laki, sa amount, sa kung ilan yung halaga ng binigay sa akin. Mas natatouch ako doon yung sa simple things, small amount, pero may ramdam mo na
galing sa puso nila yung pagbigay nila sa'yo. Kaya naalala ko talaga noon, nung bata pa ako, parang walang Pasko, walang Christmas na wala akong regalo sa kanila. Naalala ko lang na nag-stop yung pagbigay nila sa akin ng gift, kasi dapat ako na yung nagbibigay sa kanila ng gift kasi may edad na ako, dalaga na ako, ganyan. Yun. Para lang sa akin ha, nung nagdadalaga na ako, hindi na ako nakakatanggap ng mga regalo sa kanila. Pero it doesn't matter kung nakakatanggap ako ng regalo sa kanila o hindi. Pero masaya ako sa fact na nare-recognize nila ako kahit saan nila ako makita. Nare-recognize nila ako. Kilala nila kung mula bata ako hanggang ngayon na may edad na ako, kilala nila ako. Nasubaybayan nila yung paglaki ko. Kaya nalulungkot ako kasi ako ay meron din po akong mga inaanak sa binyag. Yung inaanak ko sa binyag na babae ay 2, tapos isa na lalaki. So kaya dati hindi ko pa yun ma-feel sa puso ko kung ano yung pakiramdam ng may inaanak. Pero nung nag-start na nagkaroon ako ng goddaughter na 2 at isang godson, na-appreciate ko yung pagiging ninang. Naalala ko si ninang, yung ninang ko talaga na namatay, yung naging inspirasyon ko. Kasi yung palagi nag-aabot sa akin noon ng regalo ay si ninang, hindi yung godfather ko. Yun, kaya nalungkot lang ako kasi matagal kami hindi nag-cross ang landas namin. Tapos nung naghuling pagkikita namin ay nakaraang linggo lang, kasalukuyan na nag-celebrate ng piyesta ang barangay namin. Nagkasabay kami sa parade, nilapitan ko pa siya, nagmano pa ako sa kanya kasi tuwing nakikita ako sila, nagmamano talaga po ako kasi kilala rin po ako ng mga anak niya. Kuya rin nga yung tawag ko doon sa anak niya na isa na lalaki. Kaya hindi ko talaga inaasahan na namatay na pala siya. Kaya ayaw ko pa siyang pangalanan dito sa channel ko kasi hindi pa ako nakapunta physically sa burol niya, sa bahay niya. So meron akong sa isip ko na baka hindi totoo yung nakarating kay nanay na mensahe. Alam ko hindi naman ganun kalalim yung closeness namin ng ninang ko, pero grateful ako na meron akong ninong at ninang kasi sa naaalala ko, isa lang yung godfather ko at isa lang din yung godmother ko. Yung godmother ko, hindi ko na siya alam kung nasaan na siya ngayon. Hindi na kami nagkita, parang hindi ko na nga maalala yung mukha niya. Pero siguro kung magkikita kami in person ulit ngayon, talagang i-cherish ko siya kasi ninang na rin ako eh. Ninang na ako ni RB. Hello RB! Si RB, isa siya sa #1 fan ko dito sa channel ko. Lagi niyang sinasabi na, ninang, panoorin natin yung vlog mo. Samantalang dati, alo pa siya sa akin maglapit. Pero after, ngayon 9 years old na siya, para na lang kaming, ganun pala, yun ang natutunan ko sa mga godmother ko, sa godfather ko, na maging close ako sa mga inaanak ko. Kaya yung isa ko kasing inaanak, medyo kasi yayamanin ang magulang nun. Kaya hindi ako masyadong close pa doon. At saka baby pa yun, maliit pa. Pero naalagaan ko siya dati. Talagang literal na naalagaan ko siya dati. Parang nagyayayaya ako sa kanya. Si Kylie Bakusa Nabat. Yan. Tapos yung isa ko namang inaanak ay si Tyrone Undam. Hindi ko na makalimutan ang mga pangalan nila. At yung pinakapanganay ko talaga na goddaughter ay si RB Makapili. Siya yung pinakaate at maganda siya. Kahit mahirap lang ako,
sinisikap ko talaga palagi na kapag nakakaluwag ako, nagtatabi ako ng ibibigay ko para sa kanila. Kasi naalala ko noon, nung bata pa ako, kahit simple lang yung binibigay sa akin na regalo ni Ninang at ni Ninong, na-appreciate ko talaga sila. Pero hindi ko lang alam kung nararamdaman ba nila na masaya ako. Basta masaya ako dati talaga. Kahit naman ngayon, kahit maliit na bagay, pag nasa-surprise ako, talagang yung reaction ko talagang surprise. Ganyan. Na-appreciate ko talaga, wow, masaya. Ganun. Ganun talaga. Kahit na gaano lang yan kaliit yung binibigay sa akin, na-appreciate ko talaga yun. Kaya, sa pamilya po ng ninang ko, ng godfather ko, condolences po sa godfather ko at sa family po nila. Sana one of these days makabisita po ako dyan sa burol ni Ninang at mayroon po akong time na masaksihan ang kanyang libing. Kasi kahit papaano naman po ay naging bahagi siya ng childhood ko at ng pagkatao ko. Naiiyak po ako kasi parang emotional yung content ko, pero ayaw kong mag-iyak kasi parang lagi na lang akong umiiyak sa mga videos ko. And secondly, yung isang nagpapalungkot sa akin ngayon is nalaman ko na kung ano yung specific na sakit ng tatay ko. Hindi sakit ang tatay ko, result ng kanyang CT scan. So, naiiyak ako sa expenses kasi ang daming mga resita na gamot na kailangang bilihin. Pero, yun na nga po, siguro God will provide at magdadasal ako para sa kanila. Siyempre, kung may malungkot na nangyari sa araw ko today, meron din namang masayang bagay na nangyari sa buhay ko today. At ang pinakamasayang nangyari sa buhay ko today, meron ako kasing mga YouTuber na pinapollow na dito sa Palawan. At hindi ko ini-expect na ma-recognize nila ako. Gusto ko lang i-shout out at gusto ko lang mag-hi sa mga iniidolo ko na vlogger dito sa sa Palawan. Iniidolo ko sila sa paraan na nakakatulong sila sa iba at ina-idolize ko sila, hinahangaan ko sila sa paraan na kahit sa pinapanood ko lang sila sa YouTube, nakikita ko yung totoong personality na meron sila, yung nagpagiging pagkatotoo nila sa sarili, at na-appreciate ko yun at natutuwa ako. Minsan nakakatawa yung mga video nila at totoo, parang yung totoong sila talaga yung nakikita ko. At yung gusto ko talagang klase ng tao na nakasama, makakwentuhan, makausap, yung mga ganun, yung parang yung totoo, yung hindi nagpakini-kini, yung hindi nagpakunwari, yung talagang yun talaga yun. Yan, hello kay James at hello din po kay ate sinashout out niya ako sa channel niya, si ate Marlon niya, ate Yan niya, hello po. At kay Ann Kaalaman, at kay Edgar, kay Japet, at sino pa ba yun? Baka may nakalimutan ako. Basta hello sa inyo lahat po. Sana magkita po tayo in person kasi gusto ko talaga kayong ma-meet in person at gusto ko magpa-picture sa inyo. Na-inspired ako sa inyo kasi dati parang ayaw ko na lang ituloy yung gusto ko na mag-vlog ganyan. Kasi parang ang hirap panindigan, pero nung napanood ko yung kailangan pala sinisimplihan lang. At kay Just yun yung mga pinapalo ko ng mga subscribers. Tapos may mga pinapalo din naman akong subscribers na mga ka-the same religions ko, kapareho ko ng faith, kapareho ko ng paniniwala. Kasi mga biggest na sila, mga biggest YouTuber na sila. Parang medyo nahihiya ako na sa kanila, pero pinapanood ko ang mga video nila at
nagugustuhan ko rin ang mga videos nila. At recently din, meron akong isang pinapalo na subscribers na yung si Miss Marie Lassen, kasi sobrang na-admire ako sa kanyang mga vlog. Very admirable siya na babae kasi kaya niyang maglangoy sa dagat ganyan. Tapos nag-comment ako sa isa sa mga video niya at na-recognize niya ako. Ito yan. Na-recognize niya yung comment ko at masaya ako doon kasi simpleng bagay, na-recognize niya ako. Anyways, masyado na pong mahaba ang aking vlog for today at welcome po kayo ulit sa channel ko. At please subscribe, pa-support po. Bye! A few moments later. Nga po nang sinabi ko kanina, baka may nakalimutan ako at may nakalimutan nga po ako. Hello po kay Dodoy Villegas, sina-shoutout niya ako minsan sa channel niya. Ayan, sila po yan ang mga sinusuportahan ko, yung mga punla ni James sa YouTube.